Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 11, ang pag-aasawa ni Isaac. Ang kabanatang ito ay batay sa Genesis 24. Ang mga Kananiyo ay mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang Panginoon ay nag-utos na ang kanyang mga tao ay hindi dapat makipag-asawa sa kanila, baka sila ay madala sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Si Abraham ay matanda na, at inaasahan niyang malapit ng mamatay. Si Isaac ay hindi pa kasal. Natakot si Abraham sa masasamang impluwensyang nakapaligid kay Isaac, at sabik na magkaroon ng mapapiling asawa para sa kanya na hindi aakay sa kanya mula sa Diyos. Ipinagkatiwala niya ang bagay na ito sa kanyang tapat, makaranasang lingkod, na namuno sa lahat ng mayroon siya. Hiniling ni Abraham sa kanyang alipin na gumawa ng isang time na panunumpa sa harap ng Panginoon na hindi siya kukuha ng asawa para kay Isaac ng mga Kanaanita, ngunit siya ay pupunta sa mga kaanak ni Abraham, na naniniwala sa tunay na Diyos, at pipili ng asawa para kay Isaac. Inutusan niya siya na mag-ingat at huwag dalhin si Isaac sa bansang pinanggalingan niya, dahil halos lahat sila ay naapektuhan ng idolatria. Kung hindi siya makakahanap ng mapapangasawa para kay Isaac na iiwan ang kanyang mga kamag-anak at pupunta sa kanyang kinaroroonan, kung gayon siya ay dapat na maging malinis sa sumpa na kanyang ginawa. Ang mahalagang bagay na ito ay hindi iniwan kay Isaac, para piliin niya para sa kanyang sarili, na hiwalay sa kanyang ama. Sinabi ni Abraham sa kanyang lingkod na ipapadala ng Diyos ang kanyang anghel sa unahan niya upang patnubayan siya sa kanyang pagpili. Ang lingkod na pinagkatiwalaan ng misyong ito ay nagsimula sa kanyang mahabang paglalakbay. Sa pagpasok niya sa lungsod kung saan naninirahan ang mga kaanak ni Abraham, time siyang nanalangin sa Diyos na patnubayan siya sa pagpili ng mapapangasawa para kay Isaac. Hiniling niya na mabigyan siya ng ilang ebidensya, na hindi siya dapat magkamali sa bagay na iyon. Siya ay nagpahinga sa tabi ng isang balon, na isang lugar ng pinakadakilang pagtitipon. Dito niya partikular na napansin ang kaakit-akit na pag-uugali at magalang na paggawi ni Rebecca, at lahat ng katibayan na hiniling niya sa Diyos ay natanggap niya na si Rebecca ang siyang kinalulugdan ng Diyos na piliin upang maging asawa ni Isaac. Inanyayahan niya ang alipin sa bahay ng kanyang ama. Pagkatapos ay isinalaysay niya sa ama ni Rebecca at sa kanyang kapatid ang katibayan na natanggap niya mula sa Panginoon na si Rebecca ay dapat maging asawa ng anak ng kanyang Panginoon na si Isaac. Pagkatapos ay sinabi ng alipin ni Abraham sa kanila, "At ngayon, kung kayo ay makikitungo sa aking Panginoon, sabihin ninyo sa akin, at kung hindi, sabihin ninyo sa akin, upang ako ay lumiko sa kanan o sa kaliwa." Sumagot ang ama at kapatid, "Ang bagay ay nagmumula sa Panginoon, hindi kami makapagsalita sa iyo ng masama o mabuti. Narito, si Rebecca ay nasa harap mo, kunin mo siya, at yumaon ka, at maging asawa ng anak ng iyong Panginoon, gaya ng sinalita ng Panginoon." At nangyari, na, nang marinig ng alipin ni Abraham ang kanilang mga salita, siya'y sumamba sa Panginoon, na yumukod sa lupa. Nang maisaayos na ang lahat, nakuha na ang pahintulot ng ama at ng kapatid, saka sinangguni si Rebecca, kung sasama siya sa alipin ni Abraham na malayo sa pamilya ng kanyang ama, upang maging asawa ni Isaac. Naniwala siya mula sa mga pangyayaring naganap na pinili siya ng kamay ng Diyos na maging asawa ni Isaac, at sinabi niya, "Ako ay pupunta." Ang mga kontrata sa kasal ay karaniwang ginawa ng mga magulang, ngunit walang pamimilit na ginamit para pakasalan sila ng mga hindi nila kayang mahalin. Ngunit ang mga anak ay may tiwala sa paghatol ng kanilang mga magulang, at sinunod ang kanilang payo, at ipinagkaloob ang kanilang mga pagmamahal sa mga pinili ng kanilang mga magulang na may takot sa Diyos. Karanasan. Itinuring na isang krimen ang pagsunod sa landas na taliwas dito. Isang halimbawa ng pagsunod sa anak. Si Isaac ay sinanay sa pagkatakot sa Diyos tungo sa isang buhay ng pagsunod. At nang siya ay 40 taong gulang ay nagpasakop siya na piliin para sa kanya ang may takot sa Diyos, makaranasang lingkod ng kanyang ama. Naniniwala siya na ang Diyos ang magtuturo sa kanyang pagkakaroon ng asawa. Ang kaso ni Isaac ay naiiwan sa talaan bilang isang halimbawa para tularan ng mga bata sa susunod na mga henerasyon, lalo na sa mga nag-aangking may takot sa Diyos. Ang landas na tinahak ni Abraham sa edukasyon ni Isaac, na naging dahilan upang mahalin niya ang isang buhay na marangal na pagsunod, ay itinala para sa kapakinabangan ng mga magulang, at dapat na umakay sa kanila na utusan ang kanilang mga sambahayan pagkatapos nila. Dapat nilang turuan ang kanilang mga anak na ibigay, at igalang, ang kanilang awtoridad.
At dapat nilang madama na ang isang responsibilidad ay nakasalalay sa kanila na gabayan ang pagmamahal ng kanilang mga anak, upang sila ay maibigay sa mga tao na ang kanilang paghatol ay magtuturo sa kanila ay magiging angkop na mga kasama para sa kanilang mga anak na lalaki at babae. Dito nagtatapos ang Kabanata 11. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.